Ang presyo ng gasolina ngayon halos umaabot na ng 70 pesos per liter. Tapos kapagka babiyahe ka pa Maynila, kumakain minsan ng 2 oras yung traffic. Yung PMS mo, every 6 months, magre-range siya ng 4,500 to 9,000. Depende kung saan ka magpapa-PMS. Ilalagay ko na lang po sa sitwasyon ko ngayon. Ang gamit ko po ay MGHS na 2023. Siya ay 1.5 liter turbo engine. Pero ngayon iniisip ko kung mag-switch ako sa EV, kung sulit ba yon. Dahil sa sitwasyon ko, halos city driving yung 99% ng paggamit ko ng sasakyan. Ginawa ko tong video na to para pakita rin sa inyo kung worth it ba talaga dito sa Pilipinas ang EV o magiging mahal lang siya na experiment sa sitwasyon ko. Ito mga dahilan ko kung ba't ko kino-consider yung EV. Yung sa personal ko na experience, yung fuel cost ko, maabot ako ng 5,000 to 10,000 monthly. Depende yun kung gaano kadalas ako bumiyahe. Tapos yung maintenance nung sasakyan, yung PMS niya every 6 months. Tapos nabanggit ko nga kanina, 99% ng paggamit ko ng sasakyan, halos city driving lang ang tinatakbo ko. Curious din ako sa EV. Nagtatanong-tanong din ako sa mga ahente ng sasakyan at nagsesearch ako sa Google kung ano yung kagandahan niya. Pero bago ako magdesisyon, try ko munang analyze to. Yung cost comparison niya ng internal combustion engine tsaka EV sa Pilipinas na setting. Hindi naman po sa sa dami ng sasakyan na nababatak pag niloan sa bangko, ang laki ng tsansa na na-discarril yung budget mo sa panghulog sa sasakyan dahil din dun sa laki ng fuel cost. Minsan ito yung bulaga talaga eh. Yung monthly na amortization plus yung fuel cost plus yung parking niya. Ngayon sa EV naman, tingin ko dito mas madaling maintindihan po siya. Iko-compare po natin yung 3 days consumption ng back and forth na biyahe mula Cavite to Manila. Sa gas engine na gamit ko, pag nagbabalikan po ako ng Maynila, ang fuel consumption ko po ay 8 km per liter. Halos magwa 1,000 po ako ng back and forth ng mula Cavite to Manila. So sa 3 days kunyari na babiyahe ako, makaka-consume ako ng 3,000 pesos. Ngayon po, kung ilalagay natin yan sa EV, sa 3 days na biyahe, yung back and forth na biyahe ay 100 km yung total drive niya. Iko-compare ko na dito sa sasakyan na BYD Seagull. Meron siyang 30 kWh battery na ang possible range ay 305 km. So sa 3 days din na back and forth ng Cavite to Manila, isang full charge yun. Sa 30 kWh battery, kukonsumo ako ng kuryente na 450 pesos. Kung 15 pesos per kilowatt-hour ang Meralco. 450 pesos lang yung consumption ko ng 3 days na back and forth sa Maynila gamit ang EV versus sa 3,000 pesos na gastos ko ng same na biyahe sa gasoline car. Makakatipid na agad ako ng 2,500 almost. Kaya dito papasok yung advantages ng EV na sasakyan. Perfect siya para sa Metro Manila traffic. Tapos, no coding exemption pa siya, quiet ride, low maintenance, tsaka napakaganda niya pa sa mga short range na biyahe. Ito naman yung mga problema or mga issue kapag EV ang pinili mo. Unang-una dyan yung charging access. Kadalasan nagkakaroon ng ganitong problema yung mga sa condo. O kaya katulad din ng sitwasyon ko, nirerentahan ko kasi yung parking lot na pinapagpwestohan ng sasakyan ko ngayon. Walang access ng kuryente doon sa lugar na yun. Tapos, yung biyahe. Kung sakaling maglo-long range trip ka, kailangan planuin mo ng maigi kasi yung charging infrastructure sa probinsya, outside Metro Manila, medyo hindi pa ganun ka-develop. Ito yung isa sa limitations ng EV. Issue naman tungkol sa battery. Yung mga nakausap ko na distributor ng mga EV dito sa atin, ang minimum na warranty nila sa battery nila ay 6 years. Possible na mas mahaba pa dun yung time bago ma-deplete yung battery ng EV. So, yun yung safest bet, 6 years. Possible na kapag ka dumami yung EV user dito sa atin sa Pilipinas, kung ang estimate ng battery ay kalahati ng presyo ng sasakyan ngayon, possible in 6 years, pag marami ng user ng EV, baka mas mababa na yun. Tsaka tingin ko yung 600 to 700k na price ng battery, parang ayun din yung presyo
ng gasolina na magagamit mo yung ganong time din. Kaya parang mas malaking katipiran pa rin talaga EV sa opinion ko. Ito yung pinakamalaking issue pa, yung resale value naman. Kung sakali na dumating ang time na planuhin mo ibenta na yung EV mo, ang laki ng chance na sobrang liit na ng resale value nun. Kasi magiging pinakamalaking metrics dyan yung issue ng tungkol sa battery. Siyempre, alam naman natin, pag second hand, baka hindi na ganun ka-reliable yung battery. Kung kukuha ko ng EV ngayon, ano na siya, 4 keeps na siya. Medyo X na yung planuhin ko na ibenta pa siya ng second hand. Ayan yung mga agam-agam ko ngayon. Pero alam ko, possible maging smooth na siya pagdating ng panahon. So, magsiswitch ba ako sa EV? Mag-observe pa muna ako. Hindi muna ako magra-rush. Aaralin ko pa muna talaga siya. Pero nasa 80% na ako na mindset na malamang mag-EV ako. Ngayon, ang tanong ko naman sa inyo, sa sitwasyon nyo ba pasok ang EV? Or nagpaplano kayong mag-switch sa EV? Ngayon, yung susunod na video ko, gagawa naman ako ng video ng top 10 na EV na sasakyan na below 1M ang price. Kaya update ko na lang kayo sa susunod ko na video. Maraming salamat sa panonood.